So ayan guys, makikita natin dito. Ayan po ang reason kung bakit tumatapon dito. So nag-overflow siya. Ayan po. So ibig sabihin yung volume ng tubig na bumababa ay sobrang dami. So kailangan po natin bawasan. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa STOE channel. So, ngayong araw po na ito ay meron po tayong gagawin na isang Iwata na air cooler. So, dinala po dito ng customer ang unit na ito. And then, ang problema po ay tumatapon daw yung tubig dun sa likod. So, actually po ito po ay ginawa na po ng ibang technician. And then, dinala po dito sa atin at susolusyonan po natin kung ano po yung pwede natin gawin at check upin natin kung ano po yung naging dahilan at bakit po tumatapon ng tubig sa likod. Okay, so samahan nyo ko ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawing pagre-repair dito sa Iwata na air cooler. Ayan po guys, ito po yung ating air cooler na gagawin ngayong araw na ito. So ito po siya. And then kung titingnan natin, ang nagiging problema daw po, sabi po ng customer ay naglilik daw po yung tubig dito. So titingnan natin guys, baka po ang problema ay somewhere dito, baka naman po may butas. So check natin. Ngayon po kasi wala po siyang lamang tubig. So lalagyan natin ng tubig and then paandarin natin. Then titingnan natin kung ano po yung nagiging problema. So guys, buksan natin guys para mas makita natin yung ano nangyayari dito. So ito guys, at nagdala na tayo ng tubig. So ito guys, at nagdala na po tayo ng tubig. So lalagyan natin ng tubig dito sa water pump. Lalagyan natin ng tubig dito sa water tank. At then testing po natin. So ayan guys, at nalagyan na natin ng laman at marami na po siyang lamang tubig sa tangke. Ito po yung gauge nya, and then binuhay na rin po natin ito water cooler or air conditioner. And then
tingnan natin yung nangyari po sa backside. So yan guys, at may mga tubig dito, makikita natin. Yan po. So buksan natin yung kanyang cooler. And then tingnan po natin. So ilagay natin guys. Ilagay natin ito. And then buksan natin. So yun guys, at nakikita natin na tumutuloy yung tubig. Ayan guys, nakikita natin. Ayan po ang tubig. So I think po, gaya nyan guys. So meron pong leak yung tubig. Okay. So yun po yung ating susolusyonan muna ngayon, yung leak ng tubig. Tayo muna natin and then check upin natin. Dito po sa portion na ito, may lumalabas po kasing tubig dito. Kagaya na yung naipakita ko sa inyo kanina. So nawala po yun. Kasi yung tubig dito guys, na lumalabas dito na tubig at binabasa niya po itong filter na ito. So siya yung nagkokos ng paglamig ng hangin. Kasi nga po, basa siya ng tubig. So ito yung intake ng ng ating cooler. Dito pumapasok yung hangin. Then bago pumasok ang hangin, hinihigop siyempre yan itong ating fan. Ay yung ating hangin ay nababasa, so tumataas po ang moisture. So nangyayari, lumalamig po yung hangin na lumalabas dun sa front ng ating cooler. Yun po yung sistema nito guys. So anong nangyari po, ipinagawa po ito. And then ayun po guys yung water pump. So itong water pump guys,
hawak-hawak ko na ito guys ay isang device na pwede po nating magamit na pang-control ng pump. So kung meron pong hindi nakakaalam nito guys, ito po ay available at mabibili natin sa mga hardware. So ito po ay Omni brand. So focus lang natin. Ayan guys, Omni. So alam naman natin na yung Omni brand ay producer po ng mga ilaw, mga switch, and then outlet. Ito po ay light dimmer guys. So para po dun sa mga hindi nakakaalam. Ayan po, may symbol po siya ng ilaw, and then Omni brand. Pakita ko po sa inyo yung backside. Ayan guys, 220 volts. Focus natin. Ayan po, 220 volts guys. And then makita natin 500 watts. So yung ating pump po, normally kasi sa mga ganitong water cooler ay ang mga pump po na ginagamit, yung water pump, submersible water pump na ginagamit para sa ganito is the same po sa ginagamit sa aquarium. So yung pong mga water pump nito is nagre-range po siya ng 2 to 25 watts. So normally sa mga water cooler, ginagamit po dito up to 8 watts. Pero since na kung sinili po natin yung water pump ay medyo malaki po siya. So probably mga up to 25 watts po siguro ito. Kaya po medyo malakas siya para dun sa water cooler. Pero anyway, so hindi po natin po pwedeng sabihin na kung anong reason bakit po naglagay ng malaki. Kasi kung titingnan natin guys, yung pong kabitan niya saka yung pong bracket, mamaya ipapakita ko po sa inyo, ay malaki talaga. So ibig sabihin, malaki din po yung pong original na water pump. Kasi tiningnan ko siya, parang hindi po original, yung replacement po yung naikabit. So anong nangyari, hindi po match dito sa ating water cooler. So dahil sa hindi nga po siya match, so anong nangyayari, sobrang lakas nung ating water pump o yung submersible water pump na ginagamit na naikabit. Kaya po anong nangyayari, nag-overflow yung tubig dun sa gutter. So hindi kayang i-hold ng gutter yung lahat ng tubig. So nangyayari, umaawas po siya. Okay guys, so sa pamagitan nito guys ay hihinaan natin yung water pump. Try natin kung ano po yung magiging resulta. Okay, so ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan po yung water pump. Kung makikita natin, yung pong bracket is original, and then yung bend ng bracket, which is ito po yun, ito po, yung bend ng bracket guys ay originally dito talaga. So ibig sabihin, malaki po talaga yung nakakabit na pump dito. Kaya lang po, ang aking naiisip is maaaring malakas masyado itong pump na naikabit. Although na the same size po siya in dimension, pero masyado malakas po yung kanyang power. Kaya po ang nangyayari, nag-o-overflow po. So hinanap ko na ito guys. Ito po yung linya ng ating water pump. Ayan, dito. So ito po yun. Then pinutol ko na yung linya. Ito po yung linya niya. Ayan. Okay. So ito guys yung linya ng ating water pump. And then ito po yung ating light dimmer. So ayan po, meron po siyang on and off. So ito po yung ginagamit dun sa mga pin light po ng bahay.
para po mahinaan yung ilaw. So kung gusto nyong hinaan, dito po siya pinipihit. Okay guys, so ito yung gagamitin natin dito, and then tingnan po natin kung ano po yung magiging effect. Okay, so ito guys ay nakuha ko lang dun sa mga ano natin. Ayan, kaya po meron na po siyang electrical tape. So ibig sabihin ito po ay use na natin. Then itatry natin kung ano po yung magiging effect. Ikabit natin dito guys. So wala pong polarity, AC line po ito. Ito po kasi originally guys, kung makikita natin, so yung kulay po ng wire, ito po blue, and then ito isang blue. Magkaduktong po yan. Kinat lang po natin sa gitna at isi-series po natin itong light dimmer. Okay, so ganyan lang gagawin natin guys. Ayan, tapos lagyan natin ng electrical tape for safety. And then yung kabilang side din, lagyan natin ng electrical tape. Then lagyan natin dito guys para medyo maganda siyang konti tingnan. Ayan, so naikabit na natin. Yan, dito muna tayo sa maximum. Tapos kabit natin guys itong cover.
natin siya itago dito sa loob. Yun po sa portion na hindi mababasa. Okay, so naitago na natin siya guys. Ayun. Ayun na yung ating dimmer. So hindi na po siya mababasa dyan. And then ite-test po natin. Kakabit natin itong filter. And then ipa-power on natin. Check natin bakit walang tubig. Ayan guys, at ang lakas. Okay, so ang gagawin natin, hinaan natin. Yan, ilagay ko po siya sa 50%. So, middle po nung ating adjust. And then, turn on natin ulit. So, medyo matagal pala siya mag-on. Try natin guys na ilagay yung filter. Okay, and then i-power on natin yung ating water pump. Tingnan natin guys kung mag-overflow ba. So ayan guys, makikita natin dito. Ayan po ang reason kung bakit tumatapon dito. So nag-overflow siya. Ayan po.
So ibig sabihin yung volume ng tubig na bumababa ay sobrang dami. So kailangan po natin bawasan. Okay, so mahinaan na po natin, then kabit natin itong filter. Yan, and then turn on natin yung bigay. Ha? Ano? So and guys, after po ng 30 minutes sa testing, so balikan natin ulit, tingnan natin kung nag-overflow. So hindi na po guys, okay na. So yung ating din kinabit na na dimmer o yung speed controller ng submersible pump ay gumana po. Okay, so tingnan natin guys kung mababa pa yung tubig. Ayan. Makikita natin, ayun po yung tubig. Ayan. Then, hindi na po siya nag-overflow. Okay. So ayan guys, at isang problema na naman ang ating nasolusyonan. Sana po ay nakapag-share kami sa inyo ng kaunting kaalaman kung paano po ang ating gagawin. At sana guys ay samahan nyo pa kami sa mga susunod na videos na gagawin namin. So maraming salamat po guys sa panonood at hanggang sa muli.